Magandang araw sa lahat. For today's video, magluluto na naman tayo ng sinigang na dalaga na may puso ng saging. Tamang-tama guys sa malamig na panahon kasi parang uulan dito sa amin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sa puntong ito guys, andito kami ngayon sa palengke ng aking tatay upang bumili ng dalag na isda. At habang naglalakad kami guys ng aking tatay, syempre nakita ko itong mga paninda dito guys. So, ang daming kalamansi, ang daming pipino, ang daming sili green, ang daming siling labuyo, pitsay, mga radish, itlog, ang daming sibuyas, bawang, may mga bulad. Hay nako, may mga kamatis, may luya. Pwede bang utangin lahat yan? Madamo man gali ang baligya nga panako diri sa palengke. Ang ginatingala ko guys nga mahal sa gihapon ang kilo sini. Dumaan nga pala ko guys sa pwesto ni Nanay Edna. Napakabait ng tinderang ito guys. Kasi kapag bumupunta ako ng palengke, binibigyan niya ako ng paninda niya na agihis kag pasayan. Bibigyan niya sana ako guys, pero sabi ko sa sunod lang nay Kasi kung bibigyan mo ako ngayon nay, baka walang maiwan sa paninda mo nay, mabankrupt ka nay. At eto na guys, andito na kami ngayon sa pwesto ni Kuya upang bumili ng dalag na isda. Binili namin guys 1 kilo, 2 piraso yan. Ang presyo nito nasa 250 pesos ang kada kilo. Okay na yun guys kasi buhay yung isda at malalaki pa. So kinuha na ni Kuya yung binili namin at pinalinisan na namin sa kanya. Tinanggalan niya guys ng kaliskis. Tignan mo si Kuya guys, galing-galing niya maglinis ng isda. Sanay na sanay na. Sabi ko kay Kuya, linisan mo ng mabuti Kuya ha. Maganda talaga dito guys kapag bumili ka ng mga ganitong isda kasi sila na ang maglilinis. Depende na yan sa'yo. Kung gusto mo pati ikaw na bumibili, linisan pa nila. At ito naman yung isang tindero guys ang paninda nito, hito na isda. Sanay na sanay din siya maglinis guys Baka ma-inlove ka guys Ang gwapo pa naman ng tindero. Tumigil ka. May asawa ka na. Samtang ginahulat namon to ginapalimpyo namon nga isda guys, kinabidyo ko yung mga isda Nagapapansin kin sila kanako, nagaulag-ulag pa sila, ang iba niya nagkarahulog pa. Madumduman ko guys, tong bata pa kami niya, maupod ko kay papang sadto, makadto kami sa uma. At kapag makita namin guys yung kanal na kunti lang ang tubig, ginakaras namin yan guys, may dala kaming balde. Pag maubos na yung tubig yung kanal guys, marami na kaming isda na huli niyan. May mga tilapia, may araro, may gurami, at may dalag na isda guys. At kapag naaalala ko guys yung mga ganun na ginagawa namin nung bata pa kami, ang sarap talaga balikan. Ang sarap talaga ng buhay sa probinsya guys, kapag nasa uma ka, hindi ka talaga mamumroblema ng ulam. Maalala ko talaga noon guys, kapag magpastol kami ng kalabaw ng uncle ko, may dala kaming pamingwit niya. Habang pinapastol namin yung kalabaw sa gilid, nasa gilid din kami ng kanal guys, namimingwit kami. At marami kaming nahuhuli na isda guys. Pag uwi namin ng hapon, may dala na kaming ulam. Masaya na yan si papang ko at si mamang ko guys. Ganun talaga kasagana ang buhay kapag nandito ka sa probinsya guys. Hindi ka talaga mamumroblema ng ulam. Kapag nasa syudad ka, yung kangkong binibili mo. Kung sa probinsya ka, ginakuha mo lang yan sa gilid-gilid. Ginapangayo mo lang ina. Subong bala guys, ang isa ka bugkos ng kangkong tag 15 doon. Sadto tag 10 lang. So balik na kita kay Kuya guys Sa muna to nga mo naging bakal nga dalag na isda guys Ginalimpyuhan na ni Kuya, ginalimpyuhan niya gisang insakto para matanggal yung madulas bala na parte sa katawan niya guys kasi malangsa yan. Ginahiwa na ni Kuya yung binili namin guys. Maraming salamat talaga Kuya sa paglinis ng mabuti sa dalag na isda na binili namin. Ay sigurado marami naman ako nito makakain guys. So ito na, binigay na ni Kuya, ipinasok na niya sa cellophane. Syempre kukunin na namin yan. At nagpapasalamat din kami kay Kuya sa paglinis. Thank you Kuya, shoutout kita sa radyo. Nakabili na kami ng dalag na isda guys at naglakad naman kami ni Papang at naghanap naman kami guys ng puso ng saging. Ayun, may nakita na tayo guys. Kumuha na si Papa ko guys at binigay niya sa tindera at binayaran niya na ito guys. Bumili na din kami ng sibuyas, bawang, luya, sili green at iba pang kakailanganin na sangkap guys. Kasi wala na kaming ricado, paubos na. Pag magluluto kami ng ibang putahe guys, wala na kami ricado. Kaya bumili na lang kami dito guys para pangisahan. Mahal daan ng gasolina guys. Teka lang, parang hindi magandang tingin ni ate kay Papang ko kasi ginahati niya yung luya. Malaki kasi kunti lang bilhin namin, wala kaming budget. Kung kanina guys, papasok kami sa palengke, ngayon naman palabas na rin kami sa palengke. At fast forward tayo guys, andito na kami ngayon sa kusina. So ito na guys, nagayat na natin yung sibuyas at luya. Yan lang yung kakailanganin natin. At yan na rin yung bunga ng sampalok guys. So nabili natin yan kanina. So inihiwalay natin para maganda guys. At ipinasok natin siya sa cellophane. Nilagyan na rin yan ng asin ni Papa. At nilagyan niya ng tubig. At pakukuluin niya ito guys. Baka nagtataka kayo bakit inilagay niya sa cellophane yung bunga ng sampalok guys. Para hindi siya magkalat at hindi siya maging mapait mamaya guys yung sabaw ng ating sinigang na dalag. At habang hinihintay natin guys na kumulo yung niluluto natin, ito muna yung puso
puso ng saging ang pinagdiskitahan ni Papang. Bali, hinihiwa niya guys at kinukuha yung mga hindi kakailanganin. So, bali, yung kaloob-looban lang guys ang kailangan natin sa puso ng saging. Hiniwa niya ng 2 piraso. Tapos yung isa, hiniwa niya naman sa 4 na piraso. Napakasakit naman nito Pang kasi yung puso ng saging hiniwa mo. Buti pa ang saging may puso, pero yung ibang kilala ko dyan walang puso. Kaya masasabi ko talaga na sa lahat ng nabubuhay sa mundo, saging lang ang may puso. Sa puntong ito guys, kumukulo na. So ang ginawa natin, kinuha natin yung sampalok na nakasilofane. Ang gagawin natin, ililipat natin yan dito sa mangkok. Ang gagawin natin guys, dito natin siya pipigain upang lumabas yung asim niya guys. Piga-pigain lang natin yan guys. Kasi kung sa kasirula natin yan pipigain guys, may tendency na maiipit yung buto niya at maging mapait yung ating sabaw, hindi masarap. Mas maganda na dito sa yahong natin siya piga-pigain guys upang maglabas yung kanyang asim. At ang gagawin natin mamaya, lalagyan natin ito ng tubig doon sa may kasirula na pinakuluan natin. Halu-haluin lang natin yan guys. Tapos, ibalik natin sa kasirola upang maghalo yung sabaw at yung asim ng sampalok, guys. Yan, piga-pigain lang natin yan, guys. Ayan, no, diba? Maganda siya tignan, no? Luto na talaga siya, guys. Ala ko na naman, guys, nung bata kami, umaakyat kami sa puno ng sampalok, tapos may dala kaming bagoong na nakasilofane. Tapos doon kami kakain sa taas ng puno ng sampalok. Masarap kumain doon, guys. Tapos yung dala naming bagoong nasa itaas, doon kami kakain with sili pa yan. At eto na, guys, ang ginawa natin, dinagdagan natin ng tubig yung sabaw natin kasi kumukulo na siya. At eto na rin, guys, yung ating dalag na isda. O, tignan nyo, malinis na. May yelo pa siya guys. So ano bang tawag niyan sa inyo? Kasi ang tawag niyan sa amin, bugi. Paborito ko yan guys. Masarap yan kainin mamaya. Lalo na kapag isawsaw mo yan sa suka na may sili. Baw, nagimas akong sa Ilocano pa. Sa totoo lang guys, napakasarap ang bugi ng dalag na isda. At ito na rin guys yung ating ginayat na puso ng saging at sili green. Maya-maya konti kapag kumulo na siya, uunahin natin itong ilagay. So ito na guys, kumulo na siya. So ilalagay na natin ang puso ng saging. Uunahin natin itong ilagay guys para mas mauna siyang lumambot yung puso ng saging. So ito na guys, after nito, titimplahan natin at pakukuluan natin ulit. At tinimplahan na natin yan guys ha. Bali, tatakpan natin yan at hintayin natin kumulo ulit. Kapag kumulo na siya, eto na. Ilalagay na natin yung dalag na isda. Tignan nyo guys, ginaisa-isa talaga ni Papa ang paglagay ng dalag na isda with feelings talaga. Gaya nga ng sinasabi ko sa vlog ko guys, kapag nagluluto tayo with feelings, para masarap talaga yung niluluto natin. Diba ko sa... Sama na siya guys, kita mo tong bugi niya, nagayilo-yilo pa. Akin yan mamaya, ako ang kakain yan, masarap yan. At fast forward tayo guys, ito kumukulo na naman siya. So bali ang panghuli na ilalagay natin, yung piniga-piga natin na bunga ng sampalok kanina guys. So ayun na siya, kumukuha na tayo ng sabaw. Tapos inilalagay natin sa yahong sa may piniga natin na sampalok. At syempre halu-haluin natin yan guys. Ayan, halu-haluin lang natin yan. Halu-haluin natin para maghalo talaga yung asim ng sampalok guys. Masarap ito mamaya. Tapos ibabalik natin siya sa kasirola upang mas maghalo yung asim niya guys. And then kuha naman tayo ulit ng sabaw. Tapos ilalagay naman natin yan sa yahong. Mga pangalawang beses lang guys nahalu-haluin natin para yung asim talaga sa bunga ng sampalok na piniga natin malipat sa niluluto natin. Ayan, halu-haluin naman yan ni Papang. Dahan-dahan lang kasi baka mapisa yung buto niyan. Mapait ang buto niyan guys. So ayan, nalagay na natin guys yung katas ng sampalok. Ang susunod na gagawin natin, tatakpan natin nito at pakukuluan. Pero ilalagay muna natin yung panghuling sangkap, yung sili green. Bago natin makalimutan, yan yung pangpaanghang sa sabaw ng ating sinigang na dalag na isda. Fast forward, luto na siya guys. Eto na nasa yahong na. May bugi pa siya guys. May puso pa ng saging at may sili green pa. Luto na yan siya guys. So titikman natin. Unahin ko yung sabaw niya be, tikman ko be. Ayan. So yung asawa ko guys, nag-prepare na ng plato be. Kanamit sang iyang aslo. May patila ko sa asawa ko be, tilawa be. Sige na, sige na. Tilawa! Ayan, hiyo po niya kay init. Asim kilig. So ano pang hinihintay nyo guys? Hanggang dito na lang, kain na tayo. Salamat. Okay, bye.